Naisip mo na ba na ang lahat ng pera sa mundo ay ngunit hindi isang segundo upang gamitin ito? Ito ang kwento ng isang babae na nagtagumpay ng bilyon-bilyon, tinalo ang mundo ng negosyo. Ngunit nawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay: pag-ibig, pamilya at sariling kalusugan. Nang matanggap niya ang diagnosis, hindi siya nagtangkang bumili ng lunas. Sinubukan niyang mag-ipon ng oras. Ngunit ang oras, ito ang tanging luho na kahit bilyonaryo ay hindi kayang bayaran. Maghanda upang makilala ang landas ni Elena Bianchi, ang pinakamalakas na babae sa buong mundo. Kailangan niyang mawala ang lahat para malaman kung sino talaga siya. Kung ang mga kwentong tulad nito, na nakakaantig sa kaluluwa at nagbabago sa puso, ay umaalingaw sa iyo, mag-subscribe sa channel ngayon at i-activate ang kampanilya. Dahil ito, mag-iiwan ito ng marka sa iyo magpakailanman. Isang maulan na gabi sa Manhattan. Ang kalangitan ay mabigat sa mga ulap at kidlat ang kumikislap sa mga gusali na tila nagpapahayag ng isang bagay na madilim. Sa tuktok ng Bianchi Global Skyscraper, ang mga ginintuang ilaw ay nagliliwanag sa terasa kung saan dose-dosenang mga negosyante ang nagtuos ng tsampan. Sa gitna ng kaganapan na napapalibutan ng mga peking ngiti at sinusukat na palakpakan, ay si Elena Bianchi, isang babae na may matatag na tingin, walang kapintasan na postura at isang katahimikan na higit na nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Iginagalang nila siya. Sa totoo lang, walang naglakas loob na tanungin siya kung okay lang ba siya. Ngunit ng gabing iyon, may isang bagay tungkol sa kanya, na hindi siya magkasya. Habang ipinagdiriwang ng lahat ang bagong multimilyong dolyar na kontrata sa mga mamumuhunan ng Arabo, naramdaman ni Elena na nanginginig ang kanyang kaliwang kamay. Isang halos hindi nakikitang paggalaw, ngunit para sa isang taong tulad niya na kinokontrol ang bawat huling detalye ng kanyang imahe, ito ay tulad ng isang panloob na alarma. Huminga siya ng malalim, itinago ito sa pamamagitan ng isang paghigop ng tsampan, at naglakad sa paligid ng silid. Ngumiti siya sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata, ipinahayag niya ang kalungkutan. Biglang tumigil sa kanya ang isang bahagyang pagkahilo. Sumandal siya sa isa sa mga puting haligi ng marmol at ipinikit ang kanyang mga mata. Nang buksan niya ang mga ito, ang una niyang nakita ay ang nag-aalala na mukha ni Marcus, ang kanyang personal assistant. Okay lang ba yan, Jinghuth Bianchi? Mahinahon niyang tanong. Sumagot lamang siya ng may isang sulyap. Karaniwan ay hindi nagpapakita ng kahinaan si Elena. Sa kanyang isipan, ang anumang kabiguan ay parang dugo sa tubig, nakakaakit ito ng mga pating. Habang nakangiti, naglakad siya papunta sa entablado. Nagsimulang sumabog ang mga flash, ang mga mamamahayag ay nag-broadcast ng live at ang mga namumuhunan ay naghihintay para sa kanya. Kinuha niya ang mikropono na may katatagan ng isang reyna. Mga kababaihan at mga ginoo, binubuo natin ang kinabukasan. At ang hinaharap, ito ay ngayon. Nagpalakpakan ang mga manonood, ngunit sa sandaling iyon, lumabo ang kanilang paningin. Ilang sandali pa ay naglaho ang mga salita. Dumilat siya ng ilang beses at tinapos ang talumpati nang walang nakapansin. Pero sa loob-loob ko, alam ko may hindi tama. Nang gabing iyon, sa halip na umuwi, inutusan ni Elena ang kanyang driver na dalhin siya ng diretsyo sa pribadong ospital kung saan pinunduhan ng kanyang kumpanya ang pananaliksi. Humingi siya ng maingat na pagsusuri. Binayaran niya ito para walang makapag-access sa kanyang file. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang diagnosis. Isang neurologist na may kulayabo na buhok, kalmado ang kanyang tinig, ay tumingin sa kanya sa mata at sinabi, Jinghuth Bianchi, ang iyong mga pagsusuri ay nagpapakita ng mga palatandaan ng isang kondisyon na tinatawag na Scheidriger syndrome. Ito ay isang bihirang, degenerative at progresibo. Napatigil si Elena. Patuloy ng doktor, nakakaapekto ito sa autonomic nervous system. Ang mga sintomas ay lumala sa paglipas ng panahon. At sa kasamaang palad, walang lunas. Sa mga sandaling iyon ay tila bumabagal ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. Ang ungol ng aircon, ang pagtik ng orasan, ang paghinga ng doktor. Parang malayo ang lahat. Ang tanging salitang pumapasok sa kanyang isipan ay incurable. Ang babaeng nangingibabaw sa mundo ng data, teknolohiya, mga desisyon ng milyonaryo sa ilang segundo, ay bilanggo na ngayon ng isang tahimik na pangungusap. Sa parehong lamig na ginawa niya sa lupon ng mga direktor,
bumangon siya, nagpasalamat at umalis sa opisina nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Kinabukasan, bumalik siya sa opisina na parang walang nangyari. Mas matigas kaysa dati. Mas tumpak. Mas tahimik. Mula sa kanyang kuta ng kristal, sinimula ni Elena na ayusin ang kanyang buhay tulad ng isang taong nagsasama-sama ng huling palaisipan. Nagutos siya ng mga pag-audit, binago ang mga departamento, inalis ang mga pinagkakatiwalaang direktor. Walang nakakaalam kung bakit. Ngunit ginagawa niya. Ayaw ni Elena na mawala ng pag-asa. Hindi siya yung tipo ng tao na nagiiwan ng mga bakas ng paa. Ngunit may bakas na hindi nabura ng oras. Isang alaala. Isang mahinang tinig mula sa nakaraan ang tumatawag sa kanyang pangalan. Malinaw na parang nakalimutang etyo, ang alaala ni Gabriel ang nag-iisang lalaking minahal niya at inabandona niya nang piliin niya ang tagumpay kaysa sa pag-ibig. Itinuturing ng mundo si Elena bilang isang buhay na alamat. Tinawag siya ng mga magasin na ang babaeng nagtagumpay sa imposible, ngunit walang nakakaalam kung ano ang nawala sa kanya upang maitayo ang imperyo na mayroon siya. Sa isang kulayabo na umaga, habang nakatingin siya sa malaking bintana ng kanyang apartment sa 5th Avenue, may nasira sa loob niya. Ang kanyang mga mata ay nahulog sa isang lumang kahoy na kahon na itinatago sa likod ng aparador sa loob ng halos 3 dekada. Hindi ko alam kung bakit ko ito itinago. Siguro pagkakasala, marahil pag-asa. Nang buksan niya ito, ang amoy ng lumang papel ay nagbalik ng nawawalang alaala, isang liham na maisulat kamay na makikilala niya kahit nakapikit ang kanyang mga mata. Ito ay kay Gabriel na isinulat ilang taon matapos ang kanilang biglaang paghihiwalay. Nagsimula ang liham sa Elena kung binabasa mo ito. At hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Ikinuwento ni Gabriel ang pagmamahal na naramdaman niya, ang sakit na makita siyang umalis dahil sa ambisyon at ang katahimikan na nabuo sa pagitan nila. Ngunit ang piraso na nagpahinto sa kanyang puso ng ilang segundo ay ang pagbanggit niya ng isang bagay na hindi niya alam. Ayokong pilitin ka pero umalis ka. Hindi ko alam na buntis ka. Ayon sa kanya, may anak na si Elena. Isang bata. Pinalaki siya ni Gabriel ng mag-isa sa isang villa sa Swiss Alps at isinulat ang mga salitang iyon sa pag-asang balang araw, babalik siya. Bumagsak si Elena na nakaupo sa sahig. Sa isang iglap, lahat ng kapangyarihan, lahat ng pagkilos, lahat ng bilyon-bilyon. Wala silang kahulugan. Nagulat siya, tinawagan niya si Marcus at hiniling sa kanya na magayos ng isang kagyat na paglalakbay sa Switzerland. Kailangan daw niya ng ilang araw na pagalis sa kumpanya. Nagulat siya, hindi kailanman nagbabakasyon si Elena, ngunit sumunod siya. Wala pang 24 na oras mamaya, sumakay siya ng isang pribadong jet patungo sa maliit na nayon ng Lauterbrunnen, kung saan nabanggit ni Gabriel na nakatira siya kasama ang kanyang anak. Sa paglipad, binasa niya ang liham ng maraming beses, sinusubukang isipin kung ano ang buhay ng isang bata na walang ina. Galit ba siya sa kanya? Alam ba niya kung sino siya? Buhay ba siya? May asawa? At ang pangalan? Hindi niya alam ang pangalan nito. Binanggit lang siya ni Gabriel bilang anak namin. Nang dumating siya, si Elena ay nanatili ng maingat sa isang simpleng bahay tuluyan na tinatanaw ang mga bundok na natatakpan ng nyebe. Kabaligtaran nito ng lahat ng alam ko, walang frills, walang escorts, walang kamera. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang maliit. At marahil iyon lamang ang kailangan ko. Sa resepsyon, maingat niyang tinanong si Gabriel. Binuksan ng matandang babae ang kanyang mga mata nang marinig niya ang pangalan. Ilang taon na ang nakararaan nang pumanaw siya, mahal ko. Ngunit ang kanyang anak na si Lucas ay nagtatrabaho sa nursing home ng bayan. Isang mabuting bata. Pinag-aralan. May puso siyang nagniningning sa kanyang mga mata. Nagpasalamat si Elena sa kanya at umakyat sa kanyang silid, ang kanyang puso ay tumibo. Lucas. Ang pangalan ay umalingaw sa kanyang kalooban na parang isang tahimik na kulog. Nang gabing iyon, halos hindi makatulog si Elena. Ang imahe ng isang binata na hindi pa niya nakilala, ngunit kayang magdala ng kanyang dugo, ay hindi nawala sa kanyang isipan. Sa madaling araw, nagsusuot siya ng simpleng damit, itinali ang kanyang buhok, at naglakad papunta sa nursing home. Mula sa labas, nakita niya ang isang matangkad na binata,
mga 25 taong gulang, na nagtutulak sa isang babaeng naka-wheelchair sa madilim na araw sa umaga. Natawa siya sa kanya na may kislap sa kanyang mga mata na agad na nakilala ni Elena. Mga mata ni Gabriel. Nang hindi nag-iisip, lumapit siya. Nang makita siya ni Lucas, malumanay siyang ngumiti sa kanya. Magandang umaga. Maaari ko ba siyang tulungan? Napatigil sandali si Elena. Huminga siya ng malalim. Sagot niya, naghahanap ako ng tahimik na lugar. Pwede mo ba akong ihatid sa bahay? Tumango si Lucas, hindi niya akalain na ang babaeng nasa harapan niya ang may kasalanan sa kanyang pagkawala. At siya, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang dekada. Hindi ko alam kung paano magsasabi ng totoo. Bumukas ang pinto ng nursing home na may bahagyang pagurong, at ang amoy ng lavender na hinaluan ng chamomile tea ay napuno ng pandama ni Elena. Ito ay isang simpleng kapaligiran na may magaan na pader at sariwang bulaklak sa maliliit na florera sa tabi ng mga bintana. Dinala siya ni Lucas sa pasilyo at binati ang bawat matanda ng magiliw. Gusto nila siya doon. Madalas sabihin ng mga residente na ang lugar na ito ay nagpapagaling sa puso. Sabi niya na may taos-pusong kislap sa kanyang mga mata. Pilit na pinipigilan ni Elena ang kanyang nararamdaman. Maganda ang kanyang pananalita na may empatya na matagal na niyang hindi nakikita sa sinuman. Paano nga ba naging bunga ng desisyong ito ang lalaking ito na puno ng liwanag ng desisyong hindi niya alam na ginawa niya? Sa panahon ng pagbisita, nakita niya Lucas palitan ang bendahe sa isang matandang lalaki, alagaan ang isang babae na may Alzheimer's, at kahit na tumulong sa isang empleyado linisin ang isang baha pasilyo. Hindi ito isang bagay na natutunan sa mga manual. Ito ay likas na katangian. Iyon ay pag-ibig. Sa pagtatapos ng paglilibot, nagkunwaring interesado siyang magboluntaryo. Baka pwede na akong manatili dito ng ilang araw. Matuto, tulong, hindi ko alam, sabi niya na may bahagyang panginginig sa kanyang tinig. Umiti si Lucas, isang karangalan iyon. Laging may puwang para sa mga gustong gumawa ng mabuti. Tinanggap niya. Mananatili siya roon, hindi ibinubunyag kung sino siya. Kinailangan niyang makilala ang binatang ito bago siya tuluyang mapahamak ng sakit. Kailangan kong makita siyang buhay nang hindi sinisira ang lahat sa katotohanang napakabigat. Sa sumunod na mga araw, naglinis si Elena ng mga kwarto, naghahain ng mga sopas, at sinamahan ang isang lagas na bulag na babae sa loob ng maraming oras sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa mga kwento. Araw-araw, tila mas mahina ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang kaluluwa mas buhay. Parang natuklasan ko ang isang bagong mundo na noon pa man ay naroon. Ngunit hindi niya kailanman pinahintulutan ang kanyang sarili na tingnan. At si Lucas, siya ay pala kaibigan, matulungin at mausisa tungkol sa kanya. Wala kang accent dito. Saan ka nanggaling? Tanong niya sa kanya isang hapon habang nagdidilig sila sa hardin. Umiwas na sagot ni Elena. Mula sa malayo. Ngunit hindi ko alam kung mahalaga na iyon. Hindi siya nagpilit. Hindi siya kailanman pinilit na sumagot. Inaalok lamang niya ang kanyang presensya. At binuksan ko ito mula sa loob. Sa isang malamig na gabi, naiwan ang dalawa na mag-isa sa reading room, naglalaro ng baraha kasama ang ilang residente. Nang matulog na ang huli, tiningnan ni Lucas si Elena at sinabing, "Alam mo ba? May isang bagay tungkol sa iyo na nagpapaalala sa akin ng aking ama." Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pumanaw siya ilang taon na ang nakararaan. Mabait siyang tao. Malakas. Manggagawa. Ngunit nabuhay siya sa isang sakit na hindi niya lubos na ipinaliwanag sa akin. Hinawakan ni Elena ang kanyang mga labi para hindi umiyak. Sabi niya, may mahal siya. At nawala ito. Tiningnan ni Lucas ang apoy sa fireplace at napabuntong hininga. Gusto ko sanang makilala ang babaeng iyon. Sa palagay ko ito ang dahilan ng kanyang pinakamalaking kalungkutan. Kundi pati na rin ang kanyang pinakadakilang kagalakan. Kinailangan ni Elena na lumabas ng silid bago tuluyang tumulo ang kanyang itinatago. Nag-iisa lang siya sa kwarto, nanginginig siya. Araw-araw, lalong tumitimbang ang katotohanan. Paano ito sasabihin? Paano natin titingnan ang mga mata ng binatang iyon na nagtayo ng magandang mundo nang hindi niya alam na tinanggihan siya ng kanyang ina? At oras. Lumilipas ang oras.
Mas madalas ang mga panginginig. Ang pagkahilo ay palagi. At ang mga gamot ay hindi na nagkaroon ng parehong epekto. Lumala ang sakit. At dahil dito, lumaki ang kawalan ng pag-asa. Alam ni Elena magsalita siya sa lalong madaling panahon o mamamatay siya nang may pinakamalaking pagsisisi sa kanyang buhay. Kinaumagahan ay nakagat na ang lamig ng umaga, ngunit nawalan na ng pakiramdam si Elena sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Mabagal ang pagtugon ng kanyang mga daliri at nagsisimula ng tumigas ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Sa kabila nito, tuwing umaga ay naghahanda siya, nakangiti at naglalakad pa uwi na parang walang nangyari. Ang routine na iyon ay naging ang tanging lugar kung saan naramdaman niya ang tao. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, tinawag siya sa kanyang pangalan. Walang mga formalidad, walang mga pamagat, at higit sa lahat ng walang maskara. O hindi bababasa halos lahat ng mga ito. Mas lalo siyang pinagmasdan ni Lucas. Napansin ko ang kanyang pagsisikap, ang kanyang mga kawalan ng balanse, ang paraan ng pagmasahe niya sa kanyang mga kamay ng lihim. Nahihilo ka ba? Tanong niya isang hapon habang naglalakad papunta sa lavender field. Nagatubili si Elena pero hindi siya nagsisinungaling. May mga araw na mas mahirap. Tinulungan siya ni Lucas na umupo sa isang kahoy na bangko. Natahimik sila ng ilang minuto. Pagkatapos, tahimik siyang nagsalita, ang aking ina ay may mga sintomas na tulad nito. Ngunit hindi niya sinabi sa akin kung ano iyon. Nawala lang ito. Tinamaan ng mga salita ang dibdib ni Elena. Parang diretso na siya sa salamin. Lahat ng nasa loob nito ay mawawala. Sa mga sumunod na araw, mas maingat na sinamahan siya ni Lucas. Dinala niya ito ng mainit na tsaa, tinanong ang tungkol sa sakit nito, tinulungan siya kapag naharang ang kanyang mga galaw. Hinayaan ni Elena na alagaan ang sarili, ngunit kinakain siya ng kasalanan. Isang gabi, sa kwarto ng bahay tuluyan, kumuha siya ng isang piraso ng papel at nagsimulang sumulat ng isang liham. Ito ay para sa kanya. Sinabi niya ang lahat. Ang nakaraan, ang pagbubuntis, ang maling desisyon, ang kawalan, ang panghihinayang. Nang matapos siya, tiklop niya ang kumot ng nanginginig ang mga kamay at umiyak na hindi niya nagawa mula pa noong bata pa siya. Ngunit wala siyang lakas ng loob na ibigay ito. Itinago niya ito sa kanyang maleta. Ang takot sa pagtanggi ay mas malakas pa kaysa sa takot sa kamatayan. Samantala, sa New York, nagsimulang kumalat ang mga chismis tungkol sa kawalan ni Elena. Si Veronica, ang kanyang ambisyosong kasosyo, ay maingat na sinisiyasat ang kanyang mga paggalaw sa bangko. Napansin niya na ang personal na account ay nagbigay ng milyonaryong donasyon sa mga institute na nakatuon sa mga bihirang sakit. May nangyayari. At hindi inakala ni Veronica na mawawala sa kanya ang imperyong itinayo nilang dalawa. Kung may sakit si Elena, o mas masahol pa, may magkokontrol sa lahat ng ito. At ang isang tao ay hindi maaaring maging kahit sino, sabi niya sa kanyang personal na abogado. Bumalik sa Switzerland, ang katahimikan ng bayan ay nagsimulang magbigay daan sa kagyat na pag-aayos. Dumating si Lucas na may hindi inaasahang paanyaya, maglalakad ba tayo sa lawa? May ipapakita ako sa'yo. Bagamat mahina si Elena, tinanggap niya ito. Nang dumating siya sa lugar na napapalibutan ng mga puno na gininto ang taglagas, kinuha ni Lucas ang isang maliit na velvet case mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at inihayag ang isang lumang pendant. Iyon ay sa aking ina. Iyon lang ang iniwan niya. Binuksan ni Elena ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Nakilala niya ang kwintas na iyon. Sa kanya na siya, mula pa noong bata pa siya. Ito rin ang isinuot niya sa huling pagkikita nila ni Gabriel. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi napansin ni Lucas. Natagpuan ko siya nang mamatay si Papa. Hindi ko naintindihan kung saan ito nanggaling. Ngunit sa ilang kadahilanan, lagi kong iniisip na ang mayari ay isang taong mahalaga. Hindi makapagsalita si Elena. Parang nagyayelo na ang oras. Nahaharap ako sa isang desisyon. Masasabi ko na ang totoo ngayon. O ilibing ito magpakailanman. Ngunit bago pa man siya makasagot, dahil sa matinding pagkahilo ay nahulog siya sa mga bisig ni Lucas. Hindi seryoso ang pagkahulog, ngunit dahil sa takot ay nagalerto si Lucas.
Tumakbo siya kasama si Elena sa kanyang mga bisig sa nursing home at tumawag sa isang lokal na doktor. Ang mga mabilis na pagsubok ay nagsiwalat kung ano ang alam na niya ang sakit ay umuunlad. Pero para kay Lucas, bago ang lahat. Kailangan niya ng mas malaking ospital. Ang mga sintomas na ito ay hindi normal, sabi niya. Mahigpit na pinisil ni Elena ang kanyang kamay at, sa unang pagkakataon, nagsumamo, "Wag mo akong kunin. Pakiusap. Hayaan mo akong manatili." Hindi niya ito naintindihan, ngunit iginagalang niya ito. Sa loob niya, alam ni Elena na hindi sulit ang oras na labanan. "Gusto ko lang ng ilang araw pa." Sa kanyang tabi, kinabukasan, nagpasya si Lucas na pumunta sa kalapit na lungsod upang bumili ng ilang mga gamot at bitamina na maaaring makatulong sa kanya. Samantala, nagpapahinga si Elena sa kanyang silid nang may nakaparada na itim na kotse sa harap ng bintana. Si Marcos, ang kanyang personal assistant. Natuklasan na niya ang lahat. Nang walang pag-aalinlangan, umakyat siya at pumasok sa silid. "Ret Bianchi. Ito ay mabaliw. Kailangan nating bumalik. Ikaw ay nakakakuha ng mas masahol pa at mas masahol pa." Humingi ng katahimikan si Elena. "Alam mo ba?" Tanong niya. Tumango siya. "Tahimik lang ako dahil kailangan ko lang ng oras. Ngunit ngayon, nanganganib ang kumpanya." Pinaghihinalaan na ni Veronica ang lahat. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata ng ilang sandali. "Pagod na pagod ako. Higit pa kaysa dati." Ngunit nagbago ang kanyang mukha nang marinig niya ang pangalan ni Veronica. Wala siyang maitatago. "Pinirmahan ko na ang mga dokumento. Pero kailangan kong i-record ang desisyon ko sa mga testigo." Naiintindihan naman ni Marcos. Gusto niyang ipaubaya ang lahat sa kamay ng isang tao. Ngunit mula kanino? Bumaling si Elena sa kanya na halos bumulong ang boses Lucas. Lucas ang pangalan niya. Binuksan ni Marcos ang kanyang mga mata sa pagkagulat. "Ito ba ang iyong anak?" Tumango si Elena, namumula ang kanyang mga mata sa mga luha. Ngunit hindi pa niya alam. "At ako, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya." Sinubukan siyang kumbinsihin ni Marcos na bumalik sa New York at gawin ang lahat ng formal, ngunit tumanggi siya. "Kung aalis ako dito, baka hindi na ako bumalik. Gusto kong tapusin ang kabanatang ito kung saan nagsimula ang lahat." Habang nag-uusap sila, pauwi na si Lucas mula sa palengke at nang dumaan siya sa bahay tuluyan, nakita niya ang itim na kotse. Umakyat siya sa itaas na may dalang basket ng prutas at kumatok sa pinto. Nagtago si Marcos sa likod ng kortina. Bumukas si Elena na may mahinang ngiti. "Nagdala ako ng mga sariwang mansanas. Akala ko kaya nilang gawin ang araw mo," sabi ni Lucas. Nagpasalamat siya sa kanya na may buhol sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ito nang may pag-ibig at nagtanong, "Okay ka lang ba?" "Tingnan. Mas masahol pa." Nagatubili si Elena. Handa na siyang magsalita. Huminga siya ng malalim. "Lucas, may kailangan kang malaman tungkol sa akin." Ngunit bago pa man siya makapagsalita ay muling bumagsak ang kanyang katawan. Isang spasm ng kalamnan ang naging sanhi ng pagbagsak ng basket ng prutas sa lupa. Tumakbo si Lucas para yakapin siya. Nang makita ni Marcos ang eksena, lumabas siya mula sa anino. Tumingin sa kanya si Lucas, nalilito at nababahala. "Sino siya?" Sumagot si Marcos bago pa man makapagsalita si Elena. "Ako ang katulong mo." Sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata. Sa wakas, kumatok na rin siya sa pinto. Ang katahimikan na sumunod ay siksik, halos halata. Tumingin si Lucas mula kay Elena kay Marcos nang hindi naintindihan ang anumang bagay. Ang babaeng tinanggap niya, na tila napakahina at pamilyar pa rito, ay nagtatago ng higit pa kaysa sa inaakala niya. "Katulong? Tunay na pagkakakilanlan? Anong pinag-uusapan mo?" Tanong niya sa matigas na tinig at nakasimangot. Sinubukan ni Elena na bumangon ngunit hindi sumagot ang kanyang mga kalamnan. Pagkatapos ay tumayo si Marcos. "Lucas, ang babaeng nakilala mo dito ay hindi lamang isang bisita. Ito ay si Elena Bianchi, isa sa pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang kababaihan sa planeta. CEO ng Bianchi Global.
Natawa si Lucas na para bang may narinig siyang biro na hindi makapaniwala. Nagbibiro ka ba? Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Elena, alam niya, totoo iyon, hindi niya ito itinatanggi. Tahimik lang siyang tumango at tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit ka nandito na may dalang fake na kwento? Kitang-kita ang sugat sa kanyang tinig. Inabot ni Elena ang kamay at sinabi, halos walang tinig dahil kailangan kong makita ka. Bago pa huli ang lahat, lumakad palayo si Lucas, nalilito, nasasaktan. Ginamit mo ba ako para kalmado ang iyong budhi? Upang maglaro sa pagkakaroon ng isang normal na buhay. Umiling siya na may kahirapan, hindi ako ay. Ang iyong ina, binago ng 3 salitang iyon ang hangin. Hindi gumagalaw si Lucas, na tila nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Namatay ang nanay ko. Iyon ang lagi kong sinasabi, na umalis siya. Na iniwan niya ako kasama ang tatay ko. At hindi na bumalik. Gusto ni Elena na ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit hindi lumabas ang mga salita. Sinubukan ni Marcus na makialam, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay para pigilan siya. Dapat siya iyon, sa sobrang pagsisikap. Kinuha niya ang liham na isinulat niya at ibinigay kay Lucas. Narito ang buong katotohanan. Kung nais mong makinig sa akin, basahin ito. Ngunit kung hindi mo nais na. Maiintindihan ko, kinuha ni Lucas ang papel na nanginginig ang mga kamay. Utang mo sa akin. Umalis siya nang hindi na nagsasalita pa. Napaluha si Elena. Sinubukan ni Marcus na aliwin siya, ngunit alam niya na sa sandaling iyon. Panahon lamang ang makakapagayos o makasisira sa natitira. Nang gabing iyon, nag-iisa, hindi makatulog si Elena. Masakit ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang kaluluwa. Dumudugo, dumating na ang katotohanan, ngunit ang paghingi ng tawad. Malayo pa rin siya. Sa isa pang sulok ng bayan, binasa ni Lucas ang bawat linya ng liham na puno ng luha ang kanyang mga mata. Natuklasan niya ang lahat ang pagmamahalan sa pagitan ng kanyang mga magulang, ang paghihiwalay, ang hindi kusang loob na pag-abandona, ang katahimikan ni Gabriel, at ang sakit na dinala ni Elena sa loob ng halos 30 taon. Sa dulo ng liham, isang pangungusap. Kung nakilala kita dati, siguro natuto na akong mamuhay ng totoo. Kinaumagahan, ang araw ay tila mahiyain sa gitna ng mga bundok, na tila ang kalangitan mismo ay naglalakad ng maingat. Hindi lumabas ng kwarto si Elena. Pagod na pagod ako, ang kanyang katawan. Nalalong nanghihina, ay tila sumasalamin sa emosyonal na sakit na kumain sa kanyang loob. Sa ground floor, si Marcus ay nasa telepono at sinusubukang pigilan si Veronica, na nagbabanta na ng legal na aksyon dahil sa kawalan ng kanyang partner. Ngunit hindi. Na nagmamalasakit si Elena sa kumpanya, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay. Isa lang ang mahalaga sa kanya, isang tao. Buong maghapon na hindi nag-uusap si Lucas. Tahimik lang si Elena, na para bang nagbibilang siya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay mas mabagal, mas walang katiyakan. Madilim na nang makarinig siya ng mga yapak sa koridor ng inn. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Siya iyon, na may pulang mga mata, may sulat pa rin sa kanyang mga kamay. Sinubukan ni Elena na ngumiti pero hindi niya magawa. Umupo siya sa harap ng kama at tumayo roon ng ilang segundo. Humihinga lang, pagkatapos ay nagsalita siya, hindi ko alam kung mapapatawad kita. Ngayon, ngunit hindi rin ako maaaring umalis. Tumango si Elena na mailuha sa kanyang mga mata. Dumating ka, iyon lang. Hinawakan ni Lucas ang kanyang kamay, naramdaman ang kanyang balat na malamig, marupok, alam mo ba? Ilang taon na kitang pangarap. Hindi mo alam kung sino ka. Sa palagay ko ang isang bahagi ng aking pagkatao ay palaging naghihintay para sa iyong pagbabalik. Gusto niyang sumagot, ngunit hindi siya napigilan ng kanyang tinig. Isang simpleng "I'm sorry" lang ang nasabi niya. At sapat na. Sa mga sandaling iyon, ipinatong ni Lucas ang kanyang ulo sa kanyang kandungan. Wala na siyang ibang sinabi. Nanatili lang siya doon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, naramdaman ni Elena na may bahay na siya. Araw-araw siyang binibisita ni Lucas. Dinala niya ito ng mga bulaklak, nagluto ng tsaa, ikinuwento sa kanya ang mga kwento ng isang pagkabata na hindi kailanman nabuhay si Elena. Tinidinig niya ang bawat salita na para bang sinusubukang bawiin ang mga nawawalang taon. Nagsimula silang tumawa ng sabay-sabay. Upang umiyak ng sama-sama. Upang bumuo, ladrilyo sa pamamagitan ng ladrilyo, isang pagmamahal na halos inilibing ng panahon. At lalong napuno ang puso ni Elena. Lalo pang nawawala ang kanyang katawan.
Iminungkahi ni Marcos na bumalik sila sa New York. Ngunit tumanggi si Elena. Gusto kong mamatay dito. Sa tabi ng anak ko. At malayo sa mga kamera. Naiintindihan naman ni Lucas. At sinimulan niyang ihanda ang lahat upang matiyak na ang kanyang mga huling araw ay karapat-dapat sa babaeng pinili niyang maramdaman. Isang piano ang dinala sa loob ng silid. Gabi-gabi siyang naglalaro para sa kanya. Ang musika ang nagugnay sa aking ama, sabi niya. Nakinig si Elena nang nakapikit, hinahayaan ang bawat nota na punan ang mga puwang na naiwan ng sakit. Sa dingding ng silid, isinabit ni Lucas ang isang lumang larawan na natagpuan niya sa mga gamit ni Gabriel. Ito ay si Elena, binata, na nakasuot ng kwintas na suot niya ngayon sa kanyang mga kamay. Iyon ang paraan na nais kong maalala ka, sabi niya sa kanya. Malakas, malaya, at sa wakas sa kapayapaan. Ngumiti si Elena. Hindi sa mga labi kundi sa kaluluwa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niya. Nadama niya na mahal niya hindi para sa kung ano ang mayroon siya, ngunit para sa kung sino siya. Habang nabubuhay si Elena sa kanyang mga huling araw ng kapayapaan sa mga bundok ng Switzerland, malayo sa huwad na ningning ng New York, isang bagyo ang bumubuo libu-libong milya ang layo. Sa gitna ng lungsod na hindi natutulog, si Vernie Castin, kasosyo ng karamihan ng Bianchi Global, ay pinagsama-sama ang mga abogado, accountant at analyst. Nakatanggap na siya ng kumpidensyal na impormasyon tungkol sa kalagayan ng kalusugan ni Elena. Ngunit ngayon, sa kumpirmasyon na siya ay nanghihina, malayo sa kumpanya at mahina sa emosyon, nakita niya ang isang pagkakataon. May tinatago siya. At kung siya ay walang kakayahan, ang board ay dapat kumilos. Bago ang isang tao mula sa labas makakuha ng lahat ng ito, sabi niya na may malamig na yelo. Pagkatapos ay natuklasan nila ito ang mga donasyon ng milyonaryo ay ginawa kamakailan sa pangalan ng kumpanya, ngunit pinirmahan ni Elena. Mga institusyon na naugnay sa medikal na pananaliksik, paggamot para sa mga bihirang sakit at isang pangalan na hanggang ngayon ay hindi kilala. Lucas S. Bianchi. Ipinikit ni Veronica ang kanyang mga mata. Sino siya? Sa ilang mga pag-click, natuklasan ng kanyang mga katulong ang apelyido, ang lungsod, ang nursing home. Lahat. Nag-aayos siya ng isang tao para kontrolin. Kahit na ang isang tao ay hindi kabilang sa ating mundo. Hindi namin ito papayagan. Wala pang 24 na oras, lumipad si Veronica papuntang Switzerland, determinadong harapin si Elena. At agawin ang kontrol ng Bianchi Global mula rito. Sa tahimik na villa, nakatira sina Elena at Lucas na parabang lumambot ang panahon. Sa mga huling araw na iyon, nagtatrabaho siya kasama si Marcos sa isang opisyal na liham na naglipat ng bahagi ng kanyang personal na kapalaran at kontrol sa lipunan ng bagong nilikha na pundasyon kay Lucas. Ayokong magmana siya ng kapangyarihan. Gusto kong magmana siya ng layunin, sabi niya kay Marcos. Ngunit wala ni isa man sa kanila ang nakakaalam na binabantayan sila. Dumating na si Veronica at nanatiling tahimik, naghihintay ng tamang panahon para kumilos. Lumitaw siya kinaumagahan, sumabog sa resepsyon ng inn na may dalang isang folder ng mga dokumento at isang mapagdigmang saloobin. Sinubukan siyang pigilan ni Marcos, ngunit binuksan niya ang pinto ng silid at pumasok sa loob. Ito na ang itinatago mo, Elena. Ang milyonaryo, nakahiga, ay tumingin sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Anong gusto mo, Veronica? Itinapon ng executive ang mga papeles sa kama. Gusto ko kung ano ang tumutugma sa akin. Ikaw ay walang kakayahan. Iiwan mo ba ang lahat sa mga kamay ng isang lalaking halos hindi mo kilala? Sisirain mo ba ang kumpanya dahil sa isang pagkakamali ng nakaraan? Huminga ng malalim si Elena. Anak ko siya. Hindi umatras si Veronica. At matutuklasan niya na ang tunay na mundo ay hindi na panalunan ng damdamin. Agad na pumasok si Lucas at nakikinig sa lahat. Tiningnan niya ng mahigpit si Veronica. Hindi naman ako interesado sa company. Ngunit ang alaala ng aking ina. At hindi mo ito gagamitin para sa iyong kapakanan. Sumabog ang tensyon. Nagbanta si Veronica na dadalhin ang kaso sa korte. Nakita na ni Elena ang lahat. Sa mahinang tinig, itinuro niya ang maliit na mesa sa tabi ng kama. Nandoon na ang dokumento. Nilagdaan. Ginawang legal. Protektado ang pundasyon.
at ang kumpanya. Gayon din. Kinuha ni Veronica ang mga papeles, galit. Siya ay legal na natalo. Sa sandaling iyon alam niyang natalo siya. Hindi na kailangang sumigaw, magbanta o magsulat ng tseke si Elena. Nanalo siya. Sa katotohanan, dahil sa labanan nila ni Veronica, pagod na pagod si Elena. Ang kanyang katawan, na nanghihina na dahil sa sakit, ay tila tinalikuran ang lahat ng natitira sa mga huling araw na iyon. Ngunit ang kanyang isip, may huling misyon pa siya. Gusto kong mag-record ng isang bagay, sabi niya kay Lucas ng hapon ding iyon, halos muffled ang kanyang tinig. Hindi para sa akin. Ngunit para sa mga namumuhay tulad ko naniniwala na ang kapangyarihan ay mas mahalaga kaysa sa pag-ibig. Tumango si Lucas na may luha sa kanyang mga mata. Kumuha siya ng isang simpleng kamera, inilagay ito sa harap ng kama, at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata ng ilang segundo, na tila naghahanap ng lakas sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At nagsimulang magsalita. Kung nakikinig ka rito ngayon, maaari mong isipin na ito ay isa pang kwento ng tagumpay. Ngunit hindi ito totoo. Itinuturing nila akong isang makapangyarihan, maimpluwensya, at hindi matatalo na babae. Nasa akin na ang lahat ng mabibili ng pera. At gayon pa man, namatay ako ng walang laman sa loob. Nagsisimula pa lang akong mabuhay para sa totoo. Kapag tinanggap ko na nabigo ako. Nang makita ko ulit ang anak ko. Kapag pinili ko ang pag-ibig at hindi ang kontrol. Ang kanyang mga salita ay lumabas ng may pagsisikap, ngunit may makabagbag damdaming katotohanan. Huwag mo nang hintayin ang sakit. Huwag maghintay para sa katapusan. Sabihin kung ano ang iyong nararamdaman. Yakap. Paumanhin. Ang tanging pamana na karapat-dapat. Yung taong iniiwan mo sa puso ng isang tao. Tahimik na umiiyak si Lucas sa likod ng kamera. Tumingin si Elena sa lens at, na may huling ngiti, sinabing, kung ang video na ito ay nakarating sa iyo. Sa iyong kaluluwa, ang aking buhay ay hindi nawala ng kabuluhan. Ako si Elena Bianchi. At ang aking pinakadakilang pamana. Natutong magmahal bago ang huling hininga. Natapos ang pag-record. Nanatiling katahimikan. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Lucas na ang kanyang ina ay hindi lamang isang negosyante, isang alamat o isang figura sa mga magasin. Siya ay isang babae na, kahit na sa kanyang pagkahulog, pinili niyang tumayo. Na may dignidad. Sa mga sumunod na araw, siniguro ni Lucas na ang video ay ipinadala sa mga opisyal na channel ng kumpanya at naipublish sa mga network. Walang kampanya sa advertising. Walang bayad na mga ad. Isang simpleng subtitle lamang. Isang mensahe mula sa isang babae na natutunan ng huli. Ngunit nagmahal siya sa oras. Kumalat ang video na parang apoy sa tuyong damo. Milyon-milyon ang nakakita nito. Ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay naantig, nakipagkasundo sa kanilang mga pamilya, tumawag sa kanilang mga magulang, humingi ng kapatawaran, niyakap ang kanilang mga anak. Hindi na lang sa kanya ang kwento ni Elena. Naging salamin siya para sa lahat. Ang mga pahayagan, mga channel sa telebisyon at maging ang mga leader ng politika ay nagkomento sa recording. Ngunit para kay Lucas, ang mahalaga lang ay may oras siya. Panahon na para magmahal. Panahon na para magpatawad. Panahon na para pakinggan ang puso na sa loob ng maraming taon ay hindi ko alam na umiiral. Tahimik ang silid. Tanging ang tunog lamang ng hangin na tumatama sa mga bintana ang pumutol sa katahimikan ng umaga. Dahan-dahang humihinga si Elena, nakapikit ang kanyang mga mata at tahimik na ekspresyon. Para bang nasa pagitan na siya ng dalawang mundo, ang memorya at ang mundo ng kawalang hanggan. Nasa tabi niya si Lucas, mahinahon niyang hinawakan ang kamay niya. Nandito na po ako, inay. At magpapatuloy ako dito. Palagi. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Isang mahinang ningning pa rin ang lumalaban. Ikaw ang aking pagtubos, bulong niya. Umiti siya, punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Ikaw ay higit pa kaysa sa naisip ko. Walang sakit, walang pagmamadali. Isang hininga lang na naging mas magaan. Hanggang sa tumigil ito. Sa wakas ay natapos na rin ang panahon na sinubukan ni Elena na bilhin sa buong buhay niya.
Ngunit ang kamatayan ay hindi nag-aalis ng kalungkutan. Kinuha niya ang babaeng nanalo sa kanya. Ilang oras nang nanatili sa tabi niya si Lucas. Pagkatapos ay isinuot niya ito sa asul na damit na pinakamamahal niya. Inilagay niya sa kanyang mga kamay ang kwintas na dating simbolo ng nakaraan. Ngayon, isang simbolo ng pagkakasundo. At sa tabi ng bangkay, iniwan niya ang larawan ng kanyang anak, nakangiti, dahil nais niyang maalala siya ng mundo. Intimate ang libing. Tanging ang mga domestic worker, ilang mga residente ng bayan at, discreetly, Marcos na pinananatiling distansya, na may paggalang. Ngunit ang epekto ng kanyang pagalis ay pandaigdigan. Ang video na iniwan ni Elena ay naging pinakanapanood sa kasaysayan sa loob ng wala pang isang linggo. Ginamit ng mga tao ang mga piraso ng kanyang mga salita bilang mga parirala ng pamamaalam sa mga totoo, sa mga liham ng pagpapatawad. Ang babaeng namuhay sa katahimikan ng pagkakasala ay umalis na may tinig ng pag-ibig. Bumalik sa New York, tinanggihan ni Lucas ang lahat ng mga interview at kaganapan. Mayroon siyang mas mahalagang plano. Ginamit niya ang bahagi ng pamana na iniwan ng kanyang ina upang itatag ang Clara Institution bilang pagpupugay sa lola na hindi niya kilala. Nag-aalok ang institusyon ng libreng paggamot sa mga taong may bihirang neurodegenerative diseases. Hindi ko nais na may iba pang dumaan dito ng mag-isa, sabi niya sa inaugural address. Ang gusali ng punong himpilan ay itinayo sa lugar ng dating opisina ni Elena. Sa bulwagan ng pasukan, isang plaque na may kanyang imahe at isang parirala na nakaukit sa mga ginintuang titik. Ang pinakamalaking pamumuhunan na maaari mong gawin. Nasa puso mo ang mga taong mahal mo. Hindi na bumabalik ang oras. Ngunit ginawa ni Lucas na bilangin ang bawat segundo na naiwan niya sa kanyang ina. Hindi siya nagmana ng isang imperyo. Nagmana siya ng misyon. At ang misyon na iyon, dala niya ang kislap na minsan niyang nakita sa mga mata nito. Ilang buwan na ang lumipas mula nang magpaalam si Elena, ngunit naroon pa rin ang kanyang pangalan sa mga pabalat, komperensya, paaralan at, higit sa lahat, sa mga tao. Ang Clara Institution ay pinalawak sa ilang mga bansa. Ang mga ospital ng philanthropic ay nagsimulang baguhin sa pamamagitan ng mga hindi nagpapakilalang donasyon. Ang mga kabataang nakakita ng video ay nagbago ng landas, pinatawad ang kanilang mga magulang, naghangad na makipagkasundo sa kanilang sariling mga pagkakamali. Ang sinabi ni Elena sa kanyang huling hininga ay naghasik ng mga binhi sa mga lugar na hindi niya nakilala. Sa kabilang banda, nanatiling maingat si Lucas. Iniwasan niya ang pansin, tinanggihan niya ang mga pagpupugay. Ngunit nagbago ang lahat isang maulan na hapon nang makatanggap siya ng liham. Ito ay pag-aari ng isang 17 taong gulang na batang babae na nagngangalang Amelia na namatay ang kanyang ina dahil sa parehong sakit na kinuha ni Elena. Kwento niya, yung video mo, nagsave ng buhay ng tatay ko. Gusto kong mamatay kasama ang aking ina. Nang makita niya ang kanyang ina na nagsasalita, nabuhay siyang muli. Tahimik na binasa ni Lucas ang buong liham. At sa huli, may isang kahilingan, maaari mo bang ikwento ang kanyang kwento ng isa pang beses? May mga taong hindi pa nakakarinig nito. Iyon ay naantig sa kanya ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon, naisip niya na marahil ang katahimikan ay hindi na ang daan. Kinausap niya si Marcos, nakasama pa rin niya na parang tahimik na tagapag-alaga. Kapag nagsalita ka, milyon-milyon ang makukuha mo. Ngunit kung manahimik ka, ang mundo ay magsasalita para sa iyo. Nasa iyo ang desisyon, sabi niya sa kanya. Pagkatapos ay nagdesisyon si Lucas siya ang magkukwento. Hindi upang ipromote ang kanilang sarili. Ngunit upang igalang kung ano ang naging kalaunan ng kanyang inaisang halimbawa ng pagbabago niyo. Inanyayahan siyang buksan ang internasyonal na komperensya sa rare diseases sa Vienna. Sa entablado, sa harap ng mga pinuno, siyentipiko, at pamilya mula sa iba't ibang panig ng mundo, umakyat si Lucas ng walang Amerikana. Tanging ang kwintas ng kanyang ina na nakasabit sa kanyang liit. Natahimik ang mga manonood. Huminga siya ng malalim at nagsimula, ang pinakamakapangyarihang babae na nakilala ko. Hindi siya ang nagtayo ng kayamanan. Siya ang taong kahit mamatay na siya, pinili niyang mamuhay ng magmahal. Ang babaeng iyon ay ang aking ina. Napaluha ang mga manonood. Sa mga sumunod na araw, umalinggaw ang boses ni Lucas sa lahat ng dako.
Hindi lang ito kwento ng isang bilyonaryo. Kwento ito ng isang taong nagkamali. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na tubusin ang kanyang sarili. Sa mundong nauuhaw sa pagiging perpekto, itinuro ni Helena ang kagandahan ng taos-pusong pagsisisi. 5 taon na ang lumipas mula ng huling hininga na iyon. Inalis ng oras ang pinakamatinding sakit, ngunit ang pag-ibig. Ang isang iyon ay buo pa rin. Ang Clara Institution ay naroroon na sa 27 bansa, na nagbibigay ng libreng paggamot sa libu-libong mga tao na may mga bihirang sakit. Umabot na sa mahigit 1 bilyong views ang video ni Elena. Ngunit para kay Lucas, wala sa mga iyon kumpara sa tunay na tagumpay ang hindi mabilang na bilang ng mga pamilya na muling nagusap, ng mga batang nagpatawad, ng mga ina na muling nagyakap. Sa punong himpilan ng pundasyon sa New York, isang pulutong ang nagtipon sa harap ng bagong auditorium na pinangalan ng Elena Bianchi Buong Buhay. Ito ang lugar kung saan gaganapin ang taunang seremonya bilang parangal sa mga taong pinipili ang pag-ibig kaysa sa pagmamataas. Si Lucas, na ngayon ay may mature na hitsura ng isang taong nakaharap sa imposible, ay umakyat sa entablado sa huling pagkakataon. Sa kanyang dibdib ang kwintas ng kanyang ina. Sa bulsa niya, ang sulat na iniwan niya sa kanya. Sa kaluluwa, isang misyon ang naisakatuparan. Sa ngayon, hindi na natin ipinagdiriwang ang mga tagumpay sa pananalapi. Hindi kami nagdiriwang ng mga premyo. Ipinagdiriwang namin ang itinuro sa akin ng aking ina sa huli. Ang oras na iyon ay walang humpay, ngunit ang pag-ibig. Ito ay walang hanggan. At kung humihinga ka pa, may oras ka pa para magbago. Maaari ka pa ring magpatawad. Maaari ka pa ring mamuhay ng may katotohanan. Tumigil siya. Napatingin siya sa mga kamera. At siya ay nagsalita ng diretso sa puso ng mga nakakita sa kanya. May oras ka pa. Ngunit hindi mo ito magkakaroon magpakailanman. Napakaraming pamilya na ang nawasak ng pagmamataas. Ang katahimikan ay nag-aalis na ng napakaraming puso. Huwag mong hintayin ang bukas para ibigay ang yakap na maibibigay mo ngayon. Huwag mong hintayin na masira ka ng buhay para maunawaan mo ang kahalagahan ng mga taong nasa tabi mo. Tumangon ang mga manonood sa palakpakan. At nang patayin ang mga ilaw, isang imahe ang lumitaw sa higanting screen. Elena, nakangiti sa tabi ni Lucas, sa isang bukid ng lavenders. Libre. Tumigil. Hurrah! Kung ang kwentong ito ay naantig sa iyong puso, huwag hayaang mangyari ito. Mag-subscribe na yon sa channel. Dito makikita mo ang mga kwento na nagpapagaling, na nagbabago, na gumising sa kaluluwa. I-click ang pindutan, i-activate ang kampanilya, at ibahagi ito sa taong mahal mo. Sapagkat sino ang nakadarama? Mga subscribe. Sino ang nagmamahal? Ibahagi.